Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpangilabot sa ating lahat. Okay, so I'm feeling much better compared dun sa mga nakaraang araw. Definitely mas maayos kaysa dun sa kahapon. Pero nanghihina pa rin ako na hindi ko maintindihan. At sad to say, nag-uunti-unti na talaga kami, nagkakahawaan na kami dito sa bahay. Yung pamangkin ko, kasi yung brother-in-law ko rin, may sakit din siya, so malamang doon siya nahawa kasi magkakasama silang natutulog sa isang kwarto. So yun, medyo nagkakahawaan na, pero ayun, siguro ano lang talagang continuous lang sa pag-inom ng tubig, pag-inom ng gamot, pahinga lang talaga. Ako hindi ko maintindihan pala, talagang sobrang naghihina pa rin talaga ako. And then yung isang sister ko rin nagkaroon na rin yata ng sakit, ewan ko, at saka pati yung asawa niya. So, ewan ko. Kaya kayo, mag-ingat din kayo sa health ninyo. So, uminom din kayo ng maraming tubig, tapos mag-take kayo ng vitamin C para hindi nyo nadanasin yung dinadanas namin ngayon na talagang sobrang sickly talaga lahat halos. Okay, well anyway, so enough of that. So, this is my special video. And then, gaya ng palagi natin nakaunligalian, kahit na medyo lulugo-lugo yung lola ninyo ngayon, ganun pa rin, magbabatian pa rin tayo later. So, shoutout ko yung mga nakita ko nag-comment dun sa mga previous na videos ko. Pero yun nga, later po natin yung gagawin after natin mabasa yung mga kwentong hinanda ko for all of you tonight. So, gaya kahapon, so yung napili kong mga kwento ngayon, parang varied siya. So, may tungkol sa multo, may tungkol sa aswang, and then, this time, tungkol siya sa mutya. And then, very, very exciting siya kasi nangako yung sender na meron siyang mga kwento tungkol daw sa Biringan City. So, marami dyan yung nag-request ng mga kwento tungkol sa Biringan, and then hindi naman ako makapag-share masyado kasi wala naman masyadong nasi-share talaga na kwento tungkol sa Biringan. Yung, kung meron man, baka nabasa na ng ibang mga channels. So, ayoko kasi, as much as possible, yung mga nag-uulit ng kwento na nabasa na ng iba since ayoko naman ba parang lumabas na parang ginagaya ko sila or what, or ayun. So, gusto ko syempre yung una, yung fresh na nanggaling dito sa channel natin as much as possible. Okay, so wag natin masyadong patagalin. Oh, by the way, so ano lang, yung first story, baka lang kasi medyo ma-confuse kayo. So, siya yung sender na nagpadala ng kwento tungkol dun sa kwentong Negros. Okay, so kung hindi kayo familiar dun sa kwento niya, so I think maganda kung isa-search niyo yung kwentong Negros, na isa rin sa mga special videos ko yata dati, I think. So yun yung pagpapatuloy ng kwento niya tungkol doon, para hindi kayo medyo ma-confuse kasi meron siyang nabanggit na pagpapatuloy niya tungkol dun sa kwento na yun. Paulit-ulit ako, oh my god. So anyway, and then yung dalawa naman ay talagang first time kong mababasa at wala siyang tinugtungan, so hindi kayo mako-confuse tungkol doon, so I suppose. Okay, so huwag din natin patagalin. So, without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hi Clark, at sa lahat po ulit ng mga nakikinig sa channel na ito. Marami pong salamat sa inyo. Si Jana po ulit ito. Sa lahat po ng mga nag-comment na taga Negros, hello po sa inyo. Siguro naman po aware tayo na talagang maraming aswang sa Visayas region. And yes, uso din po sa lugar namin ang mga barang or kulam, mga gaganong klaseng black magic. Kaya halos lahat ng taga sa amin, marami talaga silang pangontra sa mga ganon. Anyway, pagpasensyahan nyo na po mga ibang listeners kung nahabaan kayo sa kwento ko nung una. Mas okay kasi magkwento kapag detalyado. By the way Clark, with regards sa tanong mo about dun sa pwede palang atakihin ng aswang kahit di sila nakikita, to be honest, kahit ako nagtataka din. Pwede palang ganun. At tama ka Clark, mas mahirap ngang inaatake ka kapag hindi mo sila nakikita. Anyway,
Itong kwento ko po ngayon ay continuation doon sa lalaking multo na sumunod sa akin sa Maynila. Fresh graduate na ako noon sa college at nag-work na sa isang coffee shop malapit lang sa DLSU Manila, which is located along Taft Avenue, bilang isang barista nung mga panahong iyon. Pero ako, nakatira pa rin ako doon sa dorm na tinuturian ko nung nag-aaral pa ako ng college noon. Yung dorm na tinitirahan ko, malapit lang doon sa school namin dati at halos kadikit lang din siya ng isang sikat na university sa Manila. Actually, halos malapit lang talaga kami dati sa Calao Avenue. So yun na nga, I found out na yung dorm pala namin na tinitirahan noon ay dating maliit na ospital. I mean, yung buong compound na yon ay dating ospital. Yung tinitirahan kong dorm ay hanggang 4th floor at nasa 4th floor yung room ko. Kasama ko yung mga kaklase ko at scorers din dati sa school namin. Bale, sa 4th floor na yon, students at scholars lahat na nakatira doon. 10 kwarto ang meron sa floor na yon. Hindi na makalakihan yung mga rooms at di rin ganun kaganda. Tama lang, para sa katulad namin nagtitipid noon at pang-estudyante talaga kasi mura lang. Yung floor pala namin ay dating morgue. So expected na namin na marami talaga doon. As in sobrang dami nila. To be honest, hindi naka-open ang third eye ko, pero sobrang talas ng pakiramdam ko. Sa totoo lang, hindi talaga ako natatakot noon. Alam kong andyan lang sila kasama namin sa dorm na yon, pero as long as iniisip ko na wala naman akong ginagawang masama sa kanila, kaya di ko gaano pinapansin yung presensya nila. At isa pa, noong mga panahong yun, sobrang abala ako at laging pagod sa trabaho. Kaya pag uwi ko, maglalaba lang ako ng uniform ko sa work and then matutulog na kaagad. Halos everyday, routine ko yun, maliban na lang kung rest day or holidays. So yun na nga, nawala na sa isip ko ng time na yon about dun sa lalaking multo since buwan na rin naman yung lumipas nung nagpakita siya sa akin sa panaginip noon. One time, galing akong work. I think December nung time na yon. Yung out ko nun sa work ay 5 p.m. Pero dahil nga busy kami, nung naka-out na ako ng 9 p.m. ata na yon, basta gabi na. Pagdating ko sa dorm, sobrang tahimik. Halos lahat kasi ng mga ka-dormmates ko noon, umuwi sa mga probinsya nila para magbakasyon. Ilan lang kaming natira doon sa dorm na yon nung time na yon. So pagpasok ko ng kwarto, nagbihis lang ako. Konting pahinga lang, tapos lumabas na ulit para maglaba ng mga damit ko at uniform sa work. Sa may kusina lang ako naglalaba noon. Ayoko kasi nakakaistorbo sa CR dahil nga marami ang gumagamit. Nagulat ako nang may tumawag sa akin, yung gay kong ka-dormmate na si Choi. Actually, dalawa silang gay sa floor namin at super close talaga kami ng mga yun. Lumapit siya sa akin at tinanong kung dumating na daw ba yung isa pa naming ka-dormmate na si Luisa kasi kanina pa daw niya hinihintay or kanina pa pala siya hinihintay ng boyfriend niya. Sabi ko naman, ay hindi ko napansin, wala pa siguro. Ako, si Choi at yung boyfriend ni Luisa, kaming tatlo lang pala yung nasa floor na yon noong time na yon. Yung iba kasi nasa work pa. And yes, pwede po kami magkapasok ng bisita sa dorm namin na yon as long as kilala namin at ng landlady namin at kailangan nakapagpaalam din sa landlady. Sinamahan nila akong dalawa maglaba. Nakatayo lang kasi ako habang naglalaba. So kwentuhan lang kami ganon. Until itong si Choi bilang napatigil at namutla. Tinanong namin kung bakit. Ang higpit ng hawak sa amin ni Jay, yung boyfriend ni Luisa, at pabulong na sinabi na may multo nga daw. Grabing putla niya talaga at pinagpapawisan ng malamig. Sabi ko naman sa kanya ay wag niya nalang pansinin. Di naman sila nananakit, sabi ko sa kanya na pabulong din.
Pero sabi niya bigla, ayan na siya, ayan na siya. Ang lapit niya na sa atin. Pinaupo namin siya sa malapit sa lang sa kwarto ko at pinakalma. Pati si Jay natatakot na rin. Ako naman, natatakot din pero hindi sobra kasi parang nakasanayan ko na sila. Nakaupo na kaming tatlo noon pero takot na takot pa rin si Choi na nakahawak sa amin ng mahigpit. Walang nagbabalak pumasok ng mga kwarto noon kasi si Jay inaantay pa niya si Luisa na dumating kaya di namin siya maiwan-iwan. Siguro almost 11 PM na nung dumating si Luisa. Kinuwento namin sa kanya yung nangyari pero tumawa lang siya. Sa totoo lang, sanay na talaga kaming lahat doon sa dorm na yon. Si Choi kasi mahina talaga ang loob niya sa mga ganun. Kaya natataranta siya kaagad kapag may nakikita siyang mga multo. So dahil nga dumating na si Luisa, kanya-kanya na kaming pumasok sa kwarto. Si Choi at Luisa, magkadikit lang ang kwarto nila. Ako naman, sa may malapit sa kusina at dulo pa. At sa likod ng kwarto ko ay hagdanan papuntang fire exit. Nung nasa kwarto na ako, humiga na ako agad kasi sobrang pagod na talaga ako ng time na yon. Nakapatay ang ilaw sa kwarto ko. Ilang saglit pa, umupo ako sa kama. Hindi ko kasi maintindihan. Hindi ako makatulog ng time na yon. Pabaling-baling na ako sa higaan, pero ayaw pa rin. Madilim sa loob ng kwarto ko, at alam mo yung feeling na may nakatingin or nakatitig sa'yo? Basta ganun yung feeling ko nun. Tumayo ako at binuksan ko yung ilaw sa kwarto. Tingnan ko yung buong paligid ng kwarto ko. Tapos pinatay ko ulit yung ilaw. Humiga ulit ako. Maya-maya pa, meron na naman parang may nakatitig sa akin. Hindi ko nakikita pero alam kong may nakatitig sa akin. Ang nakakagulat pa, bigla kong narinig yung boses na pamilyar sa akin. Nakahiga lang ako habang pinakikinggan ko yung boses na kakaiba. At the same time, iniisip ko rin kung saan ko ba narinig yun. At yun na nga, bigla ko naalala yung sa Silang Cavite, yung lalaking multo. Di ako nagkakamali. Siya yun talaga yung narinig ko noon. Bigla akong tumayo at binuksan ko ulit yung ilaw. Umupo ako sa kama, nagsasalita ako pero mahina lang. Baka kasi marinig ako ng mga kasama ko sa dorm ay mapagkamalan pa akong baliw. Hindi ko nakikita yung multo, pero ramdam ko na sa loob lang siya ng room ko. Kaya kahit hindi ko siya nakikita, kinausap ko siya. Ang sabi ko, natatandaan kita. Ikaw yung lalaking nagpakita sa panaginip ko noon. Hindi ko alam kung bakit andito ka at kung ano kailangan mo sa akin. Pakiusap ko sa'yo. Sana wag mo naman akong takutin. Alam ko mabait ka. Sana patulugin mo na ako kasi may trabaho pa ako bukas ng maaga. Yun ang sinabi ko sa kanya. Maniwala kayo sa hindi, nakatulog nga ako ng mahimbing. Alam ko, yun talaga yung lalaking yun. Simula nun, hindi niya na ako ginambala. To Clark, sa totoo lang hindi ko kilala yung multo at yung puting aso. Basta ang alam ko, kasama niya yung aso na yun sa panaginip ko nung nagpakita siya sa akin sa panaginip. Naisip ko nga, hindi kaya, taga nung kaya siya talaga sa dorm namin dati at sumama lang siya sa akin doon sa Silang Cavite? Kasi nung umuwi ako ng Manila, sumama siya din eh. Naisip ko lang, hindi ko talaga alam at hindi ko rin alam kung may gusto siya sa akin. At isa pang naisip ko, siya din kaya yung nakita ni Choi? Baka nagselos or what? Kasi nung time din na kasi na yun, dun lang siya na ulit nagparamdam eh. Di pa kasi ako nag-i-entertain ng mga suitors noon kasi puro nga ako work. Ayun lang, as of now, di ko na ulit siya naramdaman. At sana wag na. Sana nagustuhan nyo itong totoong kwento ko kahit medyo mahaba na naman. Yung about sa kapitbahay namin na aswang sa probinsya, sa next time ko na lang ulit ikukwento. Thank you and God bless us all. Year 2009.
Hindi ko na matandaan yung exact date. Nung nagbakasyon ako sa Surigao City sa auntie ko, kapatid ng papa ko. Sa isang malapit na isa lang naman yung lugar namin. Isang sakay lang ng lansya. Nung magdesisyon na akong umuwi pabalik ng isla, nag-decide ang auntie ko na sumama sa akin para doon mag-canvas or maghanap ng customer o kliyente. Since ahente ng electronic appliances ang auntie ko, sumama nga siya sa akin at tuwang-tuwa naman ang lola ko nung makita niya si auntie. Kami lang kasi na nakababata kong kapatid at ni lola ang nakatira sa bahay namin dati, since ang mga parents namin ay nasa ibang lugar upang maghanap buhay. Kasama naman nila doon yung kuya namin. Sinabihan ko si auntie na sasamahan ko siyang mag-ikot-ikot sa isla para tulungan. Nung time na yon, 2 buwan buntis si auntie. Kinabukasan, nag-ikot-ikot na nga kami. Marami na kaming na-canvas at nag-decide na kami na umuwi na. On our way home, inutusan ako ni auntie na bumili ng mga kakanin upang meriendahin namin 4 pagka-uwi sa bahay. Dali-dali naman akong umalis papunta sa tindahan na di naman kalayuan para bumili. Nagpaiwan si auntie sa crossing kasi pagod na siya. Nung pabalik na ako, nakita ko si auntie na nakikipag-iusap doon sa kapitbahay namin na bali-balitang aswang daw yun. Although hindi pa naman napapatunayan pero bali-balita nga lang. Kinakausap niya saka inaalok ng mga appliances. Nung makalapit na ako, sinabi ng kapitbahay namin na pupunta na lang daw siya sa bahay dahil alam niya naman daw yung bahay namin. Mga 7 houses lang kasi yung pagitan ng mga bahay namin. Habang pauwi na kami, sinabi ko kay auntie na usap-usapang aswang daw yun. Sabi niya, pati ko daw kaagad sinabi. Hindi ko naman kasi alam na lalapitin siya noon. Ang sagot ko sa kanya. Kinagabihan, pagkatapos namin maghapunan, nagkukwentuhan sila auntie at si lola ng mga bagay-bagay at nangyayari sa buhay nila. Kami ng kapatid ko, nag-decide kami na lumabas at tumambay sa tabing dagat, which is sa baba lang naman ng bahay namin. Di naman kami natakot kasi full moon naman ng time na yon, sa kakita namin na nakabukas pa yung bintana. So ibig sabihin, marinig lang namin nila lola at the same time, narinig lang din naman namin sila. Mga 30 minutes yata kami nakatambay doon na may narinig kaming tunog ng pato. Malakas hanggang pahina ng pahina. Tinignan pa namin yung bintana kung nakabukas pa at nakita namin na may ilaw pa. So ibig sabihin, nakabukas pa. Saka narinig pa namin yung pagkukwentuhan nila lola at ni auntie, hindi nga lang malinaw. Maya-maya, ando na naman yung tunog ng pato. This time, mahina siya pero alam mong malapit lang. Yung parang pabulong na wakwak, ganon. Natakot na kami ng kapatid ko. Nag-uunahan kaming tumakbo papunta sa pintuan. Kinalabog namin yung pinto na ang tagal bago kami pinagbuksan. Kinalabog namin ang kinalabog hanggang sa buksan na nga ni auntie. Tinanong pa kami kung saan daw kami galing. Kinukwento namin ang aming narinig. Pinagtatawanan lang niya kami at ang sabi niya akala niya gumala kami kasi umalis kami at saka wala naman daw silang narinig na boses namin. Nung umalis kami, nagsara na sila ng bintana sa kusina kasi matutulog na daw ng maaga si lola. Hinintay lang daw kami ni auntie kaya gising pa siya. So di na lang kami nagpumilit na paniwalaan niya kami dahil baka nga guni-guni lang namin yun. Nag-decide na lang kami na matutulog na kami ng kapatid ko. Magkasama kami sa kwarto at si auntie naman ay sa sala. Pero nakabukas ang kortina namin kaya kita namin siya sa sala. Ayoko kasi siyang tabihan kasi sobrang likod ko matulog baka masipa ko ang tiyan niya. Si lola naman, sa kusina siya natutulog kasi panay ang ihi niya kaya dun niya gusto matulog. Mga 12 midnight,
na naginip si auntie na may pusa sa may bubungan namin. Sa loob. Wala kasi kaming kisame. Basta yung pusa sa kahoy na kinabitan ng yero, ganun. Di ko alam kung anong tawag doon. Ang sama daw ng titig ng pusa sa kanya. Nakatihaya siya at di na siya makagalaw. Lumundag na daw yung pusa sa kulambo niya, kaya sigaw siya ng sigaw kasi naghahanap yung pusa ng mapapasukan. That time, nagising ang lola ko kasi ungol ng ungol si auntie. Ginising niya si auntie at pinainom ng tubig. Kinuwento rin ni auntie yung panaginip niya. Tinanong siya ni lola kung buntis ba siya. Sabi naman ni auntie, oo daw. Kaya sabi ni lola na tumagilid na lang siya ng pagkakahiga, tapos takpan niya ang tiyan niya ng itim na damit. Ginawa naman niya yon. Mga 3 a.m. na naginip na naman siya. That time, may pababang buhok na mahaba na tumatalon-talon mula bubong papunta sa tiyan niya. Ang pinagtataka niya, nakatihaya naman na siya, tapos nakalihis na yung telang itim na nilagay niya sa kanyang tiyan. Sumigaw na naman siya ng sumigaw kasi hindi na naman siya makagalaw. Maya-maya pa, nagising ulit si lola at ginising niya si auntie. Umiiyak na si auntie nung nagising siya. Kaya nag-decide si lola na di na lang siya matutulog at babantayan na lang niya si auntie hanggang mag-umaga. Nang magasing na kami kinaumagahan, yun na yung kwentuhan nila habang nag-aalmusal. Nakakapagtaka lang na hindi kami nagising, kami yung mas malapit sa kanya. Si lola pa talaga na nandun sa may kusina. Kinahapunan, nagpasya si auntie na umuwi na kasi natatakot na rin siya. Sa awa ng Diyos, dalagitan na ngayon yung pinsan ko. Hanggang dito na lang. Clark, itago mo na lang ang pangalan ng lolo ko sa pangalang Lolo Pancho para hindi masyadong halata. Ito ay isa lamang sa mga kwento ng lolo ko. Bali lolo ko siya sa side ng mother ko. Marami akong kwento sa aming lugar, lalo na doon sa kwento ng bugtong tinago ng Samar or kung tawagin ng ibang taga-Samar ay Araw City or Beringan City. Pero unahin ko muna kung paano nagsimulang makita ng lolo ko itong mga bagay na ito. Simulan na natin ang kwento. Nung bagong kasal pa lamang ang lolo Pancho ko, ang pangunahing hanap buhay niya ay pagkokopra, pagtatanim ng gulay, paglalagari ng kahoy, at pangingisda. Take note, hindi pa uso noon ang chainsaw. Isang gabi, nagkakayayaan sila ng 4 niyang kapatid na mamana ng isda. Bale, may kanya-kanya namang pamilya ang kanyang mga kapatid. Mas gusto nilang mamana ng isda sa gabi, lalo na pag walang buwan. Kasi mas maamo daw ang isda at yung ibang isda lumalapit pa sa liwanag ng ilaw ng flashlight nila. At yun na nga, mga around 7 p.m., nagsimula na raw silang mamana ng mga isda. Tigi-isang bangka sila, magkakapatid, at yung gamit nilang pana ay yung pana na kinibitan pa ng 3 sima sa dulo para walang ligtas yung isda kapag tinamaan. Noong bandang kalagitnaan na ng kanilang pamamana, may huli na rin naman daw siya noon. Nang bigla siya nakakita ng bagulan, sa English cuttlefish. Sabi ng Lolo Pancho ko, swerte kung mahuhuli niya ito kasi mahal kapag binenta ang mga laman loob ng cuttlefish. At kanya itong pinana sa ulo at swerte na tinamaan naman niya ito. At pumalik siya sa pagsampa sa maliit niyang bangka at hinila niya yung nylon na nakatali sa pana at nakakabit ito sa handle ng hawakan ng pana. Ngunit bigla siyang nanghinayang kasi habang hinihila niya yung nakataling nylon sa pana, naramdaman niya na gumaan ito na ibig sabihin ay nakawala yung pinana niyang bagulan. Pero patuloy pa rin siya sa paghila niya dito para ihanda ulit ito.
Nang nahawakan na ni Lolo yung pana niya, may nakita siya dito nakadikit sa sima ng pana na parang jolens na kulay itim. Ang akala niya, mata ito ng bagulan na pinana niya. Ngunit nang hinawakan niya ito, matigas at doon na siya nagtaka. Dala na rin ng kanyang kakaibang pakiramdam, nagpaalam na siya na mauuna nang umuwi sa kanyang mga kapatid. At pagdating niya sa kanilang bahay, sinuri niya ito at naisip niya na baka ito ay isang mutya. Kinagabihan, nangisda ulit silang 4 na magkakapatid. Ang ginawa ng lolo ko, nilagay niya yung itim na mutya sa kanyang salamin pandagat. At kanyang pagtataka dahil halos mabilis niyang nakikita ang mga bagulan at iba pang malalaking isda, at doon na nagsimulang gumaan ang buhay nila dahil marami siya laging huling isda at malaki ang kanyang benta. Ngunit akala niya yun lang ang makita niya dahil habang dala niya ang mutya, kahit di niya ito ilagay sa salamin pandagat, may kakaiba siyang nakikita na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Isang gabi, habang solong nangingisda ang lolo ko, di pa siya nalalayo sa baryo namin habang naninilip siya ng isda. Biglang nakarinig siya ng malakas na busina at nang inihaon niya ang kanyang ulo sa pagkakasilip ng isda, laking pagtataka niya dahil nakita niya ang isang malaking barko na nakatutok sa kanya. Ang malaking ilaw nito na papunta sa kanyang direksyon. Laking pagtataka niya kung paano nagkaroon ng barko doon, nandi naman siya nasa malalim na parte ng dagat. At alam niya na hindi pwedeng daanan yun ng barko. Alam niya na malapit lang siya sa tulay ng baryo namin. At nang lingunin niya ang tulay, laking gulat niya dahil hindi na ito ang ordinaryong tulay sa barangay nila. Iba na ito. Isa na itong napakalaking pantalan na puno ng maliliwanag na ilaw at may malalaking bahay at gusali. Kaya binilisan ng lolo ko ang pagsagwan sa kanyang bangka para tumabi para hindi siya mabangga ng malaking barko. Iniisip ng lolo ko na ito na siguro yung madalas pag-usapan sa lugar nila na Bugtong Tinago or mas kilala ng tawag ng iba na Biringan City or Araw City. Ngayon, pinikit ng lolo ko yung mata niya at nagdasal. At nang minulat niya yung mata niya, wala na yung maliliwanag na ilaw at yung pantalan at yung barko. Kaya dali-dali siyang umuwi sa bahay nila at sinabay ito sa lola ko. At sa kanyang mga kaibigan, kaya lalong tumindi ang paniniwala nila sa lugar na yon. Hanggang dito na muna, Clark. Sa susunod, isusulat ko naman yung ibang karanasan ng lolo ko dahil sa mutya na hawak niya. At kung paano nito binago ang kanyang paniniwala tungkol sa mundong kaating kinagalawan. Ang pangalan nga pala ng lugar namin ay San Roque, Northern Samar. Okay, so yun yung mga kwentong napili ko for tonight. Yung pagpapatuloy nga ng kwentong Negros. And then yung tungkol sa aswang na nangahas na parang kunin yung baby dun sa sinapupunan ng auntie niya. And then tungkol naman dun sa mutya. Okay, so parang start siya ng Biningan Stories. Okay, so simulan muna natin discuss yung tungkol dun sa multo. So, ewan ko lang, siguro nagkataon lang na yung lalaking nagparamdam noon sa Cavite ay nagparamdam ulit nung time na yon. So, ewan ko, pwede siguro or baka coincidence lang talaga. Kaso parang napaisip nga rin ako siguro, posible rin kasi na baka talagang galing yung dulaga dun sa dorm na yon na nagkataon lang dun nagparamdam dun sa retreat house na yon. Kung yun nga, gaya nga sabi ko, kailangan nyo talagang mapakinggan yung sa kwentong Negros na story para maintindihan nyo kung ano yung tinutukoy ko. Pero, feeling ko hindi. Feeling ko sumunod lang talaga sa kanya yung multo from Cavite papunta dun sa Manila. Okay, and then thankfully, medyo nakaintindi naman tong multo. Siguro, alam niya na wala rin naman mangyayari sa pagkakagusto niya dito sa center na to, kay Jana. Although hindi ako sure kung talagang may gusto siya talaga kay Jana or may gusto siguro siyang hingi na tulong. Pero yun nga, nakinig naman siya. So, hindi niya na pinagpatuloy yung pagpaparamdam.
siguro no, kontento na siya na parang tahimik lang na nagmamasi dito kay Jana or what. Okay, so unless meron update si Jana sa atin, so Jana, if you're listening, sana makapagbigay ka sa amin ng update kung meron man, or kung may mga iba ka pang kwento tungkol sa kababalagan, kasi sobrang nag-enjoy talaga akong basahin yung mga kwento mo. Okay, so sana makapag-share ka pa ulit sa amin. Okay, and yun dito naman sa pangalawang kwento natin, yung tungkol sa aswang. Parang ilang beses ko na yata ito narinig, yung pato, kasi alam ko yung sa wakwak. Okay, di ba pag aswang yung mga parang wak, ganun yung pato, or tik-tik, ganyan. So ngayon, beses na ako nakarinig yung parang yung sa pato daw. Okay, so, ewan ko, kasi kung hindi lang dahil dito sa mga kwentong to, hindi ko malalaman na pati pala pato tunog din pala yun ng aswang. Okay, so mabuti na lang at nalapag-alaman ko kasi mamaya nakarinig ako ng pato, parang babaliwalain ko lang. Kasi mali ko naman na aswang na pala yun, di ba? Kasi napaka-inosente kasi ng tunog, parang pato lang, wak, parang ganyan. Yung pala, aswang na pala. So, ayun. Mabuti na lang pala talaga at narinig nitong kasi for some reason, hindi marinig ng magkapatid na natutulog lang halos katabi noong tita nila, yung mga ungol-ungol ng tita nila. Okay, buti narinig ni Lola. For some reason, hindi umepekto yung ng aswang. Kasi, feeling ko kung wala yung Lola doon, baka nakuha na yung baby. Kasi ilang beses pinagtangkaan. And then yung Lola, siguro talagang, buti hindi siya tipong, ay, hindi totoo yung mga ganun, yung mga, hindi ako sa pag ganun, yung mga, hindi totoo, guni-guni mo lang yan, walang nangyayaring ganyan. Tapos magsisisi kapag dumating yung panahon na nakuha na yung baby, wala na, nakuna na, ganyan. Ano kaya, di ba? Lagi natin iisipin yung wala namang mawawala, kung maniniwala ka, ganyan. So, ayun, samahan mo ng dasal, of course. Hindi lang yung puro parang pamahiin, ganyan. Pero at the same time, kailangan din natin talaga maniwala sa mga matatanda since kasi alam naman natin yung mundo natin hindi lang talaga yung puro tayo, yung nakikita natin. May mga bagay na kasama natin dito sa mundo na hindi natin nakikita or hindi natin lubos na nauunawaan. So, wag tayo masyadong maging ma-pride na tipong ayoko maniwala sa ganyan kasi scientific na ako ganyan, moderno na ako ganyan. So, dapat wag ganon. So, kailangan maging bukas ang isip natin sa lahat ng bagay. Kasi, yung mga taong ganyan na masyadong sarado yung isip nila, sila usually yung napapahamak ng todo. Kaya, ayun, maging lesson sa atin lahat yun. Okay. And then, mabuti na lang at hindi nagtagumpay yung aswang at yun. Okay. Nakapanganak naman ng maayos yung tita nila at na hindi naman nakuha yung baby. Doon naman sa pangatlong kwento tungkol sa mutya. Okay, curious ako, ano pa nga bang meron dun sa mutyang yun? So, maliban dun sa pagbibigay ng malinaw na paningin, pagbibigay ng masaganang huli sa pangingisda, ayun, so, I suppose, binigyan din siya ng kakayahan na makapunta dun sa Beringen City. So, sender, please, kung meron ka pang kwento, sabi mo naman meron mga kwento ka pa tungkol sa Beringen na galing dun sa lolo mo, sana ma-share mo yun sa amin kasi I'm sure marami talagang mga interesadong malaman kung ano yung mga kwentong yun. Lalo na si Jeric de Chavez kasi yun talaga yung palagi niyang nire-request sa akin na kwento nga. Yung Beringen City. Hindi ko alam kung saan ako kukuha kasi nga lahat nga halos nabasa na. Ayoko naman ngang umulit-ulit ng kwento. Okay, so yun. So maraming salamat kung makakapag-share ka pa sa amin ng kwento tungkol dun sa Beringen specifically. Hindi ko may iba pa ka pang kwentong kababalaghan na tungkol dun sa tito mo rather, sa lolo mo, sana ma-share mo yun sa amin. Okay, ngayon naman, so, kahit medyo pause tayo, okay, batian portion tayo ulit. Ayan. So, babatiin ko yung mga nag-comment dun sa video na pinost ko nung nakaraan, yung Completos Ricados, and then sisimulan ko muna doon sa mga nag-comment dun sa luha, dugo at pawis na video. Kasi I think marami nag-comment din doon. Na-touch po talaga ako sa kwentong to. Yan, my God. Yung simula ng pag-ubo-ubo at saka sipon-sipon ko. So, anyway. So, babatiin ko po kayo. So, gustong ko po magpasalamat at magsabi ng hi, hello, and God bless kila Stephanie Hermoso, kay Tony Ramos, Senyor Lu,
Mariel Etuesta, kay Miraflor Arseno, Jejeru, kay Crishel Torres, Lourdes Doria, Kylie Olandes, Chris Kabungkal, Ivan John Mail 2, Maria Miranda, Maria Victoria Mercado Gonzalez, Sparklight, kay Dandel Rosario, Neil Ryan Fugen, kay Weng Weng, Love Jane, Rose Fetalino, Elizabeth Noguchi, Almira Musor, Alea Jane Antonio, Raquel Gapus, May Changer, Lloyd Vasquez, Poms, Archie Perez, okay, Briar Rose, Lisel Berame, Jennifer Amit, Grace Garces, Melody Dingding, Hi Melody, Vortex Moon, Nika Gratos, Bleeded Heart, kay Roxanne Hovero, Love Jane, Sexel Freeman Nava, Dang Season, Rad Stampugaw, Shella, Chris Kabungkal, kay Rad Stampugaw, Nikki Alera, Tameme, Dion Cheryl, Francis Gaming, Cassie Buen, Mark Martinez, kay Arian Mercado, Jem Dance, Glenn Paraiso, Mary, Aisha Indong, kay Pusong Ligaw, okay, kay Lolo Batman, kay Rainier Lacuesta, Eugene O, mahaba, masariwa, at masarap ang lollipop ko. My God, talagang tatawa ko tuwing nag-hi ako sa kanya. Pero hello, Mix Basal, Daisy Lagazon, Gerson Mabaylan, Dalion Tris, Ray Sungit, Dennis Salem, Andrew Gakutan, Poo and Friends, Jerlyn Sobesa, Ems Kimoto, Era Estorba, Gracia Alejo, kay Brian Atienza, Heart Altamonte, Evelyn Pahinago, kay No Name Girl, kay April, hello, Joko Shi, Jom Sigwa, The Keyboard Warrior, Vanessa Gray Cuchea, kay Haikyuu, Arish Malik, Cesar J. Rodriguez, Christopher Rances, Julius Cruz, It's Ciel, Rowena Monsayak, Haji Magkale, Norshaina Atonay, Little Miss Sunshine, MRF Monsayak, Panga Bronex, Jesus Christ, Ryan Domingo, kay Grow CYSGM, Desiree Capone, Nevermore Death Squad, Annalyn Villar, Richelle Luces, Skate Monster, hello, Lenny Matsudo, Vortex Moon, Benji Hill Odtujan, Marlon Canuto, Emma Jun Cañete, Joanne Patagok, SS, Drew S, Alessa Diras, Lloyd Vasquez, Maricel Plando, Estrella Jimenez, again Markems Sayad. Okay, so yun yung lahat ng mga nag-comment dun sa Luha, Dugo at Pawis na video. So thank you sa inyo. Ngayon naman babatiin ko yung mga nag-comment dito sa Completos Recados. So, okay, so ngayon gusto ko naman din magpasalamat at mag-hello kay, actually siguro baka may mga ulit ako mga pangalan dito, pero kay JD Kivara 09, Limon Ginto, Rainier Lacuesta, kay Mush Cake, Kimberly Ea, Mylene Fernando, Ed Luis Santos, Alexis Libao, Shell May Cabaron, Jennifer Amit, okay, si Stephanie Berondo, and then may request siya. Ayan, actually yun nga. Shout out to si Stephanie Berondo. So, hello Stephanie. Sino pa ba? Si Noe Champ 04 Castro. Okay, hello. Kay Juan Pedro Luna, Rash VM, Shesigwa, Jessie Serra, Rain Oderio, Noraida Akman, Carlo Fernutagle, Angel Kaylee Gasmundo, Frosters Animes, Agnes Morante, Roxanne Mayhovero,
Dave Pochola de la Cruz. Okay. Kay Diane Galvan, Boy Labo del Pina, JB Paz, Jordan Gabiaso, Hyacinth Broken. Hindi ko na mabati kasi naka-Korean text yung pangalan mo. Okay, pero yon, siya yung nagsabi sa akin na uminom daw ako ng maraming tubig, kalamansi juice and ginger tea. Rowena Monsayak, Regine Oblogin, La Arnie Domingo, Ryan Domingo. Nagkamag-anak pa kayo, mga Domingo. Anyway, so, Shalid Andrake, Mix Basal, Lenny Matsudo, Alessa Diras, Dang Di Season, Job Ku, Julius Cruz, Janelle Marie Alivio, Jennifer Abogadie, Ems Kimoto, Army Ovejas, Christopher Sande, Patrick Angeles, Honey Girl, Adams Legaspi, kay Firecracker, Grace Garces, Pinky Arana, kay Jubilin Hirao, Lizal Verame, Dion Cheryl, Nalin Villar, okay, kay Dayan de la Peña, kay Jeneline Bagayan, Renato Fernandez, Jeneline Iaco Vangelo, okay, kay Jaglan 10, I love you. Okay, so yun yung mga nag-comment dun sa pinaka-latest na video, yung Completos Ricados na video. Ngayon naman, babatiin ko naman yung mga nakita kong nag-comment, or rather hindi nag-comment, nag-message sa akin sa Facebook page natin. Okay, so, ayun. So, maraming salamat sa pag-like sa Facebook page. Yung mga hindi pa nagla-like, please pa-like naman po yung Facebook page po natin. Hindi, pwede nyo rin po ako message po doon. So, gusto ko pa magpasalamat kay Maridel Quincena, Marvin Del Castillo Bucaje, Priscilla Den Tuling, Castro Norella Cyrus, James Nightwing, Owan Agnote, Helgi Quintero, kay Jeric de Chavez, kay BB, Rizal Agustin, Ryle Irian Prodigalidad, okay, Rona Kasumpang, Ma'am Shi, Vishnu Casli de la Fuente, Benji Hill Reyes, Jonathan Giant, Trey Rupi, Storba, Christopher Rances, Harold Capillas, Jordan Calwenga Biaso, Rose Cabañas, Julian Aguado, Winchard Sadrods, Caroline Elijah, Gaily Gay, Franklin Garrido, Cynthia De Leon, John Gaho, Jerlinan Tonet, Tubato, Izel She, Sheila Aroy Sigua, Bry Iruka Chimaru, Carl Salas, Yam FDR, kay John Paul Iskandor, Savannah Sanchez, and Derly Casas, and Mayan San Martin. Sa inyong lahat, maraming salamat po sa pag-message po sa akin. And lastly, may message ko naman yung mga nag-message lang sa akin sa Facebook. So, yung mga hindi po hindi pa nakakapag-add sa akin, yung gusto nyo ako maging friend sa Facebook, feel free po na i-add nyo po ako. So, tatanggapin ko po yung friend request nyo. So, sana lang din po para magpakilala po kayo sa akin sa Messenger para malaman ko po na subscriber ko po kayo dito po sa YouTube. Okay, so, hello kay June, kay Jimmy Serrano, kay Jo Marie Sigua, Jundren Aguado, Aldrin Puderanan, Mea Antarago, Juni, Chucho Aris, kay Ryle Irian Prodigalidad. I think na-mention ko na kita kanina, pat hello ulit sa'yo. Kay Krisha Rufa, kay Chibi Bonete, Rihanna Saldaheno, Jensky Bermejo, and then kay Jenica Montemayor Smith Cruz. At kay Jomark Lawas, at kay Lablab, at Cheryl Prudente Turner, and Sheila Mayso, and Jolene Tablatin. Hello. O yun, so maraming salamat sa iyo. So hindi po ako magkasawang magpasalamat po sa inyong lahat. So thank you po talaga sa lahat po nung naitulong niyo po sa suporta, sa concern. Alam ko po na yung iba po dyan, wala po talaga silang, hindi mo po nila kailangan po akong kamustahin or batiin.
Pero ginagawa po nila, so sobrang natatouch po ako doon, lalo na nitong mga nagkasakit po ako. Yung mga, kahit yung pagsabi lang po na inom ka ng tubig, pagaling ka, ganyan, sobrang appreciated ko po yun. Sobrang natutuwa po ako tuwing nakakakita ko ng ganong message. So, please, wag po kayo mahiyang mag-message po sa akin. So, thank you po talaga sa inyong lahat. So, hindi ko po maabot ko naman po yung naabot ko ngayon kung hindi po dahil sa inyo. So, malapit na po tayo mag 4,000. Ilang kembot na lang, 4,000 na po tayo. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.